Muli po tayong mag-aaral. Ang pag-aaralan po natin kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng tulong. Tulong na mula sa mga abuloy o donasyon o mula sa mga limos ng mga kaani. Siya po ang ating pag-aaralan. Alam niyo po sa iba't ibang reliyon o sekta, ang pangunahing binibigyan nila ng tulong o abuloy o mga limos, itong mga tagapagturo. Sila ang unang-unang pinaglalaanan ng mga abuloy. Batid po sa Iglesia ni Manalo, saan nila ginagamit o ano ang pinaggagamitan ng mga abuloy o mga limos ng mga kaani. Batay sa kanilang pasugo, mas maganda po babasahin natin para maintindihan po ninyo kung anong pinaglalaanan ng mga abuloy. At pagkatapos, titingnan natin ang banal na kasulatan kung sino ang dapat bigyan. Kung sino ang dapat bigyan ng mga abuloy o mga limos. Batay sa Biblia. Pero babasahin ko muna sa inyo ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo kung saan nila ginagamit ang mga voluntary contribution nila batay sa kanilang pagtuturo. The church expenses, including those for the construction of houses of worship. 2 Chronicle chapter 24 verse 12 to 14. The maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6 verse 5 to 6. The propagation of the gospel through print, radio, and TV, and the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? There are 10 offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the 10 offerings or voluntary contribution of each member. Batay po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, ang pinaglalaanan nila, mga kapilya. Maintenance ng mga kapilya. Yung mga ministro, pati na yung pamilya ng mga ministro. At gumagamit pa ng mga talata. At saka yung ibig sabihin, pag-evangelize, kung tawagin nila. Idinadahilan nila yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ministro. Gumagamit sila ng TV, radio. Pati na yung gastusin ng mga ministro papuntang Amerika o sa iba't ibang bansa. From voluntary contribution. Yun po ang itinuturo nila o isinasagot nila. Kaya dito nyo makikita na ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagbibigay ng abuloy, ang pangunahin ay yung mga ministro, pati na yung mga pamilya. From voluntary contribution. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sino po ang pinaglalaanan? Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sino po ang pinaglalaanan? Mga ministro ba? Mga tagapagturo ba? Mas maganda po babasahin natin. Ikukumpara po natin sa banal na kasulatan yung mga pagtuturo o isinasagot ng isang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo ay Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8 hanggang 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito
hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ito pong mga talatang ito ayaw basahin o ayaw ituro ni Manalo at ang kanyang mga ministro sa mga miyembro. Kaya nagagawa nilang umasa sa tulong. Kaya ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagbibigay ng abuloy, ang paglalaanan. Ito pong sina Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Pati asawa, bawal sa kanila ang magtrabaho. Kaya ang paglalaanan po nila, batay po sa kanilang isinasagot, ay yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yan? Mga ministro. Sina Manalo at ang kanyang mga ministro. Pero pagdating po sa banal na kasulatan, meron silang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila inaasahan. Anong ginagawa nila? Nagtatrabaho. Para maging halimbawa na dapat sundan. Alam niyo po ang payo ni Apostol Pablo, kung babasahin natin ng Gis, babalikan natin. Dito sa Gis, nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Mga paministro man, pagka ayaw magtrabaho, hindi po dapat pakainin. Pero sa Iglesia ni Manalo, ang dahilan kung bakit sila nagbibigay ng abuloy para pakainin yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yung mga walang karapatan magtrabaho? Sina Manalo at ang kanyang mga ministro, pati asawa. Kaya aasa sila sa bigay na donasyon o limos kung tawagin nila tulong. Bakit nila nagagawa? Bunga po ng hindi po nila binabasa ang mga talatang ito. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Ibig sabihin, ang tunay na ministro ay nagtatrabaho. Hindi po siya umaasa sa tulong. Kung babalikan natin ng 9, pasilin po ninyo. Balikan natin ng 9. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Meron silang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila ginamit. Nagtrabaho sila. Ano pong trabaho ni Apostol Pablo? Para hindi siya umasa sa tulong. Ganito pong ating matutunghayan, aklat po ng Gawa. Kapitulo 18, talatang 3. Pasilin po ninyo kung anong trabaho ni Apostol Pablo. At dahil ang hanap buhay niya tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Pablo, kahit siya sa mga rating, nagtatrabaho siya. Hindi po niya idinado, ministro po ako . Ang pinakatungkulin ko po, ministro . Ang pinakatrabaho ko, ministro. Hindi po ba ministro ang trabaho ay trabaho? Kaya nagiging ganun ang kaisipan ng karamihan, lalo na sa Iglesia ni Manalo, dahil hindi po binabasa ang mga talatang ito. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10, hindi po binabasa. 18, 3, hindi rin po binabasa. Saan kumukuha ang tunay na ministro? Kasi po, ang nakalagay po sa ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Mas maganda po babasahin natin dito po sa Salita ng Buhay, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. At kung bakit hindi po binabasa sa Iglesia ni Manalo. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Dito po, makikita yung panustos nila sa kanilang pangangailangan. Galing po sa kinikita sa pagtatrabaho. Saan sila kumukuha ng ibinibigay?
Ganito po ang ating matutunghayan, Dave 35. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon Jesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung magbigay man ang inyong kinikilalang mga tagapagturo, galing sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy o mga limos ng mga kaani. Sa panahon ng pagsamba ng kukunwari sa pagbibigay ng abuloy, ang tunay na ministro, meron po siyang karapatan na humingi ng tulong pero hindi po nila inaasahan. Ano ngayon ang ginagawa nila? Nagtatrabaho. Bakit sila nagtatrabaho? Para maging halimbawa na dapat sundan. Kasi po ang utos, huwag pakainin ang ayaw gumawa. Kaya dito po natin makikita na sinumanalot ang kanyang mga ministro. Pinakakain sila sa kabila na wala silang karapatan na magtrabaho. Hindi lamang po pinakakain, pinayayaman. Kaya yung mga nagbibigay nagkakasala. Bakit? Ang binibigyan nila ay mga walang karapatan magtrabaho. Kung magpakilala sila, mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo ng sekta. Di po ba dapat magbigay ng abuloy? Tama. Wala naman akong tutuloy. Babasahin po natin ang ikalawang Korinto, Kapitulo 9. Pasinin po ninyo, mas maganda po sa Biblia. Batay sa Biblia, ikalawang Korinto 9:7. Maraming nakakaalam sa talatang ito. Ikalawang Korinto 9:7. Pasinin po ninyo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Paano makakapagbigay ang walang karapatan magtrabaho? Lalo na kung deklarado na kayo, mga asawa ng mga ministro, bawal magtrabaho. Paano kayo makakapagbigay? Ang gagawin niyo ba, magkukunwari kayo sa pagbibigay sa pamagitan ng o nagmula sa mga tulong o mga abuloy ng mga kaan, kung tawagin tulong? Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, sinong dapat bigyan ng abuloy? Nabasa ko na kanina na yung mga tunay na tagapagturo, hindi sila umaasa sa tulong, nagtatrabaho sila. Kaya sa Iglesia ni Manalo, deklarado na wala silang karapatan magtrabaho. Pati asawa. Kaya malinaw yung ginagawa nila. Kasi ang pinaglalaanan ng abuloy nila ay mga walang karapatan magtrabaho. Pero batay sa Biblia, sino po ang pinaglalaanan ng abuloy? Ganito ang ating matutunghayan. Ang binasa ko kanina, Medi 7, babasahin ko muna sa inyo ay 12:13. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal. Pangangailangan ng mga banal. Mamaya po sasagutin natin. Ulitin lang natin. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi namang umaapaw sa magitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibasay sa pagsubok sa inyo sa magitan ng ministeryong ito, ay niluwalhati nila ang Diyos sa inyo dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Sino po ang halimbawa sa pagbibigay ng abuloy? Babasahin ko sa inyo, Maybe 2:3, pasinin po ninyo. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang akay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Datapat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming ipagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito na ayon sa aking sinabi, kayo'y nakapaghanda. Dito po pagka binabasa ang ikalawang Korinto 9:2, sa Iglesia ni Manalo tumanim sa kanilang kaisipan ang itinuturo nila kapag nakahandang 1 taon ay yung tipon sa construction. Kung tawagin nila TC. Kaya meron po silang tinatawag na blue book sa ngayon, dati libreto. Nag-iipon sila sa loob ng 1 taon ang pinaglalaan ng tipon sa construction. Saan napulot ni Manalo ang ganung paniniwala?
Sino bang nagtuturo sa ikalawang Korinto 9:2-3? At sino yung tinutukoy na pangangasiwa sa mga banal na dapat bigyan ng mga abuloy? Sino ba nagtuturo sa mga talatang yan? Mas maganda po, babasahin natin ang Roma Kapitulo 15, talatang 25. Pakinggan ninyo kung anong pinaglaanan. Ikukumpara natin sa iba. Halimbawa, sa Iglesia ni Manalo, kapag binasa ang ikalawang Korinto 9:2-3, ang paglalaanan nila tungkol sa construction. Pero ang unang-unang pinaglalaanan ng mga abuloy nila, kung papaano kumain, mabuhay, yung mga tagapagturo nila. Bakit? Wala silang karapatan magtrabaho. Kaya yung pagdami ng mga walang karapatan magtrabaho sa isang bansa, isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap. Pero batay po kay Apostol Pablo, sino po ang pinaglalaanan nila ng mga abuloy? Ang babasahin ko po sa inyo, Roma, ito po ang mga tunay na turo. Ganito ang ating matutunghayan. Roma Kapitulo 15, talatang 25, 26, 27. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedon at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Bago po natin ituloy, sino po ang pinangangasiwahan nila ng mga banal? Sino po ang nakapag-ipon sa loob ng isang taon? Macedon at Akaya. Ang pinaglaanan ba kapilya? Katulad ng ginagawa sa Iglesia ni Manalo. Ang pinaglaanan ba mga ministro na mga walang karapatan magtrabaho? Hindi. Ulitin natin. Dahil hindi po binabasa ang mga talatang ito eh. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedon at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun, at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa magitan ng kanilang pagpapalang material. Alam niyo po, bago kayo magbigay ng mga abuloy, alamin niyo muna kung sino dapat bigyan ng abuloy. Bakit nagkaroon ng pagbibigay ng abuloy sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo? Bakit nagkaroon ng abuloy? Ang paglalaanan po ng mga abuloy, mga duka, pangangailangan pang material, hindi po kapilya ang ibibigay sa mga miyembro na mahihirap. Mas maganda po babasahin natin, ano pong dahilan? Bakit nagkaroon ng abuloy yan? Pangangailangan ng mga banal. Ang bibigyan, mga mahihirap. Ganito po ang ating matutunghayan, ang aklat po ng Galacia, Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 10. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi sa iglesia, haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Berlay tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduhan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Hanghilin lamang nila ay huwag naming pabayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Alam niyo po, pinangangalagahan yung mga dukha. Pinangangalagahan ang mga dukha ng mga kahanin. Kaya nagkakaroon po ng abuluyan. Ang motibo, bigyan ng mga dukha o maralidad ng tulong. Kaya muli kong babasahin, kasi po itong Galacia, Kapitulo 1, ay Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 10, hindi po binabasa sa iba't ibang reliyon o sekta. Hindi po binabasa. Kaya muli kong balikan po ang Roma, kung bakit po nagkakaroon ng abuluyan. Ganito po ang ating matutunghayan. Muli kong babasahin, kasi po kaya ko po laging binabasa itong Roma, Kapitulo 15, talatang 25, 26, 27,
Aklat po ng Roma, magandang balita, Biblia po. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedon at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun, at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Kaya po nagkakaroon ng abuloy ang paglalaanan, mga duka, pangangailangan pang material. Hindi po yung paglalaanan ng mga ministro. Totoo po na meron pong karapatan na humingi sila ng tulong pero hindi po nila inaasahan. Anong ginagawa nila? Nagtatrabaho. Sino yung mga nagtatrabaho? Yung mga ministro. Yung mga tunay na tagapagturo nagtatrabaho. Ikukumpara natin sa iba't ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Deklarado na yung mga tagapagturo nila, mga walang karapatan magtrabaho, pati asawa, bawal magtrabaho. Kaya umaasa sila sa tulong. Gumagamit pa sila ng Galasa Kapitulo 6, talatang 6 at 5-6. Sino pong nagtuturo roon? Si Pablo. Bakit ayaw basahin ang ikalawang Tesalonika? Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. At meron pa silang ikinakatwiran eh. Babasahin ko sa inyo unang Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 9. Ito po ang kanilang ikinakatwiran eh. Ito po. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag ninyong bubusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Sino pong nagtuturo sa unang Korinto 9? Si Pablo. Kumisan po, yung iba, binabasahan tayo ng 12-13 o 13-14. Pero bakit ayaw po nilang ituloy ng 15? Mas maganda po, babasahin natin ng 13-14 hanggang 15. Pasinin po ninyo kung anong nilalaman po nito 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Tama po yung talata. Pero 15, bakit ayaw po nilang ituloy? Ngunit, hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. At hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko pang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Kasi po yung iba pong mga talata, hindi po binabasa. Kaya nagagawa nilang umasa sa tulong. Nagagawa nilang magdeklara na, ay, ang pinakatungkulin po namin mga aral eh. Alam niyo po, pag-aralan po ninyo, sina Manalo at ang kanyang mga ministro, meron na po silang kotse, bahay, lahat. Pero hindi po nila magagawang maghanap ng tuturuan. Inihahanap sila ng tuturuan kung tawagin po nila pamamahayag. Bakit nagkakaroon sila ng pamamahayag? Dahil ginagamitan po nila ang kanilang mga membro ng kung paano nagawa o ginawa ng babaeng Samaritana. Pero papaano po nagkaroon o papaano nakakita ng babaeng Samaritana si Kristo? Nagtatago ba siya sa opisina? Idinadahilan ba niya na siya nag-uopisina? Hindi. Naglalakbay siya. Paano magagawa ni Manalo? Nagtatago. Wala pa naman po, wala pa namang sa bawat probinsya, wala pang mga airport. Lalo na kung ang dala, aeroplano. Hindi yung mga ministro. Mga ministro, wala pong alam. Kaya po meron pong nagsabi sa akin na kahit saan daw meron pong iglesia, tama po, wala naman akong may alam ba sa Biblia? Kung ang ministro ninyo walang alam, lalo na yung mga miyembro. Ang alam ng mga ministro ninyo, kolekta, mangongolekta lang. Pero hindi po magtuturo. Kaya
Kaya ang mga ministro ninyo, mangmang. Kaya ang issue po natin, pagbibigay ng abuloy, ang bibigyan po yung mga mahihirap. Hindi po yung mga ministro. Hindi po yung mga tagapagturo ang bibigyan. Eh bakit hindi po sila bibigyan? Meron silang karapatan na magtrabaho. Eh bakit sila nagtatrabaho? Para maging halimbawa. Kasi bawal pakainin ang ayaw gumawa. Kaya ang ginagawa ng iba't ibang sekta o reliyon, hindi binabasa ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Ikalawang Tesalonica sa magandang balita, Biblia. Meron silang ginagamit, unang Korinto 9, ayaw nilang basahin ng 15. Ang tunay na tagapagturo kahit saan sa makarating, nagtatrabaho siya. Hindi niya idinadahilan. Eh, ministro ako eh. Tagapagturo ako. Kaya ang nangyayari, magiging kaanib kayo sa isang reliyon o sekta. Kaya habang buhay po kayo magbibigay. Kahit na yung binibigyan nyo, nakikita nyo naka-aeroplano na, may bahay sa Forbes Park, patuloy pa rin kayo magbibigay. Kasi ang nangyayari po, doon sa mga ginawang kapilya o sambahan, padalahan lang ng pera. Pasok ng pasok ang pera. Sino makikinabang? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Ilan yung mga walang karapatan magtrabaho na yan, pati asawa. Hindi lamang para pakainin. Pero kung tutusin po, kung marunong ka sa Biblia, hindi dapat pakainin ng mga yan. Kaya, kung magbibigay kang abuloy, ang paglalaanan mo ay mga mahihirap. Ang problema, baka ikaw naman ang mahirap. Tingnan mo yung kalagayan mo. Ang bibigyan mo ba ng abuloy, yung naka-aeroplano? Ang bibigyan mo ng aeroplano, ang bibigyan mo ba ng abuloy, yung naka-barong? Nagkukutis babae? Ang pagkakilala niya, siya ay ministro. Siya ay tagapagturo ng sekta. Eh bakit hindi mo basahan ng talata? Siya ba ang bibigyan mo ng abuloy? Kaya marami pong nagkakamali. Kaya marami pong nagkakamali. Ang akala nila basta sila kasi po yung iba, ang katwiran nila o ang ikinakatwiran nila, basta sila nagbigay, bahala ng Diyos sa kanila. Kahit saan nila dalhin yung ibinibigay na abuloy, wala na silang pakialam, basta sila nagbigay na. Pero kung pag-aaralan po natin ng Biblia, ganito po ang ating matutunghayan. Bakit kailangan bigyan ang mga mahihirap? Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, po, meron po silang tinatawag na lingap sa mamayan. Ito po yung kung nakikita ninyo sa Blackboard. Sa Iglesia ni Manalo, wala silang programang lingap sa miyembro. At wala rin silang pwedeng o hindi sila pwedeng magkaroon ng lingap sa sarili. Ito pong lingap sa sarili po, hindi po pwedeng gawin ng ministro o yung mga tagapagturo ng sekta. Bakit? Wala silang karapatan magtrabaho. Kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng lingap sa sarili o yung tinatawag na love yourself. Kailangan mamahalin lang sila, bibigyan lang sila ng mga abuloy. Hindi po nila magagawang mahalin ang kanilang sarili. Mamahalin lang sila. Kaya pakakainin lang sila. Kaya hindi sila pwedeng magkaroon ng programang lingap sa sarili o love yourself sa English. At wala rin po silang programang lingap sa miyembro. Meron silang programa lingap sa mamamayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang isang reliyon o sekta nagbibigay ng abuloy. Pakakainin nila yung mga walang karapatan magtrabaho, katulad po ng mga ministro nila. Pati asawa, pinagbabawalan magtrabaho para umasa sila.
sa mga abuloy o mga limos kung tawagin nila ito. Ang dahilan kung bakit po nila nagagawa yun, hindi po nila itinuturo o hindi nila binabasa sa kanila yung ikalawang Tesalonica Kapitulo 3 talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Hindi rin po nila itinuturo ang gawa 18.3. Hindi rin po nila binabasa o itinuturo ang gawa Kapitulo 20 talatang 33, 34, 35. Kaya akala nila ang paglalaanan kapilya. Ang akala nila, gumagamit pa sila ng mga talata ng Biblia. Kasi po, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Pero kapag ka pinag-aralan po ninyo ang paglalaanan ng mga abuloy, mga mahihirap, pang material na bagay, bakit kailangan pong bigyan ang mga mahihirap? Pero habang buhay ba silang bibigyan? Baka ikaw naman ang nangangailangan. O ikaw na nagbibigay, baka mangailangan ka. Kasi po, sa iba't ibang sekta ng reliyon, pagka silang nangangailangan, hindi nila makita ang kanilang sekta. O yung tinatawag na, meron pa silang programang We Are One, the Big One. Pero pagka sila ang nangailangan, hindi nila makita ang kanilang sekta o reliyon, kahit gamitan mo ng lente. Bakit? Wala silang programa, lingap sa miyembro. Kaya ang ginagawa po nila, hindi po binabasa ito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14 hanggang 15. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong mag-aanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila'y managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayong pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Dito po, kaya sa isang reliyon, magkakaroon po ng give and take. Sa isang reliyon po, katulad sa Iglesia ni Manalo, take lang ng take. Kabig lang ng kabig. Pagka meron po siyang, ibig sabihin, ginamit niya yung voluntary contribution, ang motibo pa, kikita pa ng bayad. O ginagamit na puhunan yung voluntary contribution para kumita pa ng bayad. Sinong paglalaanan? Pagka may bayad, yung may ibabayad. Paano po yung mga miyembro nila na walang ibabayad? No way sila. Kaya sa tunay na paglilingkod, titingnan mo yung sarili mo. Baka bukas mo kalaway, ikaw ang mangailangan. Pagka nangailangan ka, makikita mo yung reliyon mo. Meron kang aasahan na bibigyan ka. Ang nangyayari po, hindi ganyan. Sa iba't ibang reliyon. Muli natin babasahin. Ito pong mga talatang ito hindi po binabasa sa iba't ibang reliyon kung bakit nagagawa nila manloko o mandaya. Muli kong babasahin 12, 13, 14, ituloy natin ang 15. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kung mag-aanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi lamang kinulang. Dito po, yung mga mahihirap, tutulungan mo silang makaangat sa buhay. Kaya hindi habang panahon, bibigyan mo sila. Kaya meron pong kasabihan, isang matalinong tao, ang dapat ibigay ay gamit sa pangingisda. Hindi po isda. Kapag ka isda, pagkakain yan, manghihingi ulit. Pero kung gamit sa pangingisda, ibig sabihin, bibigyan mo siya ng puhunan o kapital. Bakit kailangan gamit sa pangingisda? Para magamit niya yung lakas niya, yung pwersa niya. Maghanap buhay siya. Bibigyan mo siya ng hanap buhay.
ikaw na nagbibigay, baka bukas makalawa, ikaw naman ang mangailangan. Kung tinulungan mo siya, tutulungan ka niya, mag-give and take kayo. Magtutulungan. Eh nangyayari po, hindi ganyan. Kayong mga nagbibigay ng abuloy sa isang sekta o isang reliyon, ano man ang mangyari sa inyo, bahala ng Diyos sa inyo. Kaya yung mga tagapagturo nyo, bahala na sila sa ibinigay ninyo. Bakit? Kasi po yung mga tagapagturo ninyo, hindi kumikilala sa Diyos. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Ginagamit ang reliyon, ginagamit ang Biblia para magkaroon ng yaman. Sa kabila na wala silang karapatan magtrabaho. Yamang pang material. Ha? Kasi po, ang layunin talaga nila. Ganito ang ating matutunghayan. Itong mga bulang propeta o bulang tagapagturo, hindi nila ituturo yung totoong turo ng banal na kasulatan. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pag-umusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang pinakalayunin po ng mga bulang propeta, mga walang karapatan magtrabaho, ang isa sa mga pagkakakilanlan sa kanila. Pero yumayaman gamit ang sekta o gamit ang Biblia. Ang layunin nila kukunin ang inyong kayamanan. Pero kapag ka pinag-aralan ninyo, kaya ka nagbibigay ng amuloy, para sa mga maralita, para sa mga duka, tutulungan mo siyang makaangat sa buhay. Eh, nangyayari po, nagtayo sila ng kapilya, nagiging padalaan ng pera. Pagkatapos, sasabihin ng mga tagapagturo, bahala ng Diyos sa inyo. At sila nang bahala doon sa kinikita nila o sa ibinibigay ninyo. Kaya hindi po nila itinuro yung totoo. Kaya po, nagkakaroon ng abuluyan sa tunay na paglilingkod. Kasi po tutulungan yung mga mahihirap o yung mga duka para maiangat sa buhay. Hindi po kapilya ang ibibigay. Kapag kakapilya po, lalong maghihirap yung mga mahihirap. Eh si Manalo, meron na siyang kotse, bahay, lahat. Bibigyan mo pa rin. Patuloy ka pa rin magbibigay. Kaya dapat po ninyong matutunan ang dahilan kung bakit nagbibigay ng abuloy, ang bibigyan ng abuloy, yung mga mahihirap na kaanib. Hindi po ibibigay sa mga kaanib, negosyo, o yung gagamitin mong, yung iba kasi karamihan, ginagamit na puhunan. Nagtatayo sila ng arena para pagkakitaan from voluntary contribution. Nagtatayo sila ng eskwelahan para kumita ng bayan. Ibig sabihin, nagiging puhunan yung voluntary contribution o yung mga abuloy. Nagtatayo sila ng hospital, kung ano-ano. Wala silang programa para tulungan yung mga mahihirap nilang mga kaanib. Dahil hindi po nila ituturo yung tunay na turo kung bakit nagbibigay ng abuloy. Bakit kaya kailangan kang magbigay ng abuloy? Tutulungan yung mahirap. Bukas makalawa, ikaw naman ang nagbibigay. Baka ikaw naman ang mangailangan. Give and take. Ganyan po ang dahilan. Yan po ang dahilan kung bakit nagbibigay po ng abuloy. Hindi po ang paglalaanan yung mga ministro, mga tagapagturo. Hindi po. Hindi po ang ikinakatwiran nila para daw maipalaganap. Subukan niyo po silang Manalo at ang kanyang mga ministro. Yan, mga ministro nila, subukan niyo kung magagawa nilang magbasa ng Biblia. Katulad po ng ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Magandang balita Biblia. Gawa 18:3. Ang bagong ang Biblia. Gawa Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Unang Korinto 9:15. Kung mababasa nila, nakakapagbasa sila ng mga talata kung anong dikta lang nila, kung anong gusto lang nila, gagamitin para magkaroon po ng. Hindi nila ituturo yung tama
Katulad yan, ang bibigyan pala ng abuloy, mga mahihirap na kanin. Tutulungan mo sila na makaangat sa buhay. Ikaw na nagbibigay, baka bukas makalawa, ikaw naman ang bibigyan. Give and take kayo. Yan po ang motibo ng tunay na pagbibigay ng abuloy. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.